Tinawag ng Iran ang tigil putukan bilang ganap na pagkatalo ng Estados Unidos. Nagbanta si Donald Trump na itigil ang negosasyon at bumalik sa digmaan kung magiging may bayad ang kipot ng Hormuz. Nagpunta si Marco Rubio sa isang paglalakbay sa mga monarkiya ng Persian Gulf upang kumbinsihin sila na ang kasunduan sa Iran ay tunay na tagumpay ng Estados Unidos ng Amerika. Samantala, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay ginulat ang lahat sa kanyang pag-amin kung paano nagsimula ang digmaan laban sa Iran. Sinabi niya na iniharap lang niya si Donald Trump sa isang tapos ng pasya at pumayag naman ito ng walang tutol suportahan ng Israel sa digmaan. Sinabi ng ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz na hindi nila aalisin ang tropa mula sa Lebanon kahit pahilingin ng Estados Unidos. Isa ito sa mga kondisyon ng kasunduang pangkapayapaan ni Trump sa Iran. Sa huli, nag-aalala ang mga kaalyado ni Donald Trump sa Persian Gulf na ang kasunduan niya sa Iran ay magiging isang mapaminsalang turning point. Ngayon, sinusubukan ni Marco Rubio kumbinsihin ang mga monarkiya na kontrolado ang lahat. Kahit na malinaw na nakikita ng Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates kung paano nakikipagnegosasyon ang Iran sa Oman tungkol sa kung paano nila muling isasara ang kipot ng Hormuz at sisingilin ng bayad ang bawat barkong dadaan. Kahit sinisiguro ni Donald Trump na hinding-hindi ito mangyayari, naghahanda na ang Iran ng mekanismo para maisagawa ito. Hindi na naniniwala sa proteksyon ng US ang mga bansa sa Persian Gulf dahil napanatili ng Iran ang missile program at lahat ng mga puwersang proxy nito. Dagdag pa rito, makakakuha pa sila ng pagtanggal ng mga parusa at pag-unfreeze ng lahat ng kanilang mga asset. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay, himayin natin lahat, ayusin natin ang lahat ng detalye, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at mag-iwan ng komento sa video na ito. Kaya ang kasunduan sa pagitan ng US at Iran ay tila nabubuwag na. Ang pangunahing negosyador ng Iran na si Mohammad Bagher Ghalibaf ay tinawag ang kasunduang balangkas ng US at Iran bilang deklarasyon ng pagtatalo ng Estados Unidos ng Amerika. At nagbabala si Donald Trump na agad niyang ititigil ang anumang negosasyon sa Iran kung mapapatunayan ang mga usap-usapan tungkol sa plano ng Tehran na maningil ng bayarin sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Nakakatakot ang pahayag ni Ghalibaf lalo na sa konteksto ng relasyon ng Iran sa Russia at China. Heto ang sinabi niya. Ang mga kasunduan sa Islamabad sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay hindi bunga ng pamimilit at puwersa kundi resulta ng paglaban at tapang ng matapang na mamamayang Iranian. Tapos na ang panahon ng pamimilit ng sariling kagustuhan sa mga malalayang bansa. Ginawa niya ang pahayag habang nagpapatuloy ang teknikal na konsultasyon sa ilalim ng 60 araw na kasunduan. Patuloy na hindi nagkakasundo ang mga negosyador ng Iran at Amerika sa mahahalagang isyu tulad ng hinaharap ng kipot ng Hormuz at sistema ng inspeksyon ng nuklear sa Iran. Bagaman, ipapaalala ko, bago ang digmaan ni Donald Trump laban sa Iran, ang isyu tungkol sa kipot ng Hormuz ay hindi talaga umiiral. Wala talaga ito noon. Bukas noon ang kipot ng Hormuz at hindi pinag-uusapan kung magkakaroon ng taripa. Hindi tumahimik si Pangulong Donald Trump. At bilang tugon sa pahayag ni Ghalibaf, sinabi niya na tiniyak ng Tehran sa Washington na walang magiging bayarin para sa mga barkong dadaan sa kipot ng Hormuz. Dagdag pa at inuulit ko, walang anumang singil, walang bayad sa siguro at walang iba pang uri ng paniningil. Nagbabala ako. Sinabi niyang kung mapatunay ang hindi totoo ito, ititigil agad ang negosasyon. Sinabi rin ni Trump na ang mga na-unfreeze na asset ng Iran ay gagamitin, pakinggan ninyo, eksklusibo lamang para sa pag-aangkat ng pagkain mula sa Estados Unidos ng Amerika. Narito ang CP mula kay Trump. Ang mga pondo at o mga sanksyon na iaangat ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ay gagamitin lamang para sa pagbili ng pagkain at gamot. At ito ay eksklusibong sa Estados Unidos lamang kabilang ang mais, trigo at soya mula sa ating magigiting na Amerikanong magsasaka. Maganda pakinggan, di ba? Pero tinanggihan ni Ismail Bagay, tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, ang kondisyong ito. Narito ang kanyang pahayag. Ang mga desisyon sa pinalayang ari-arya ng Iran ay gagawin para sa interes ng Iran. Tungkol sa pagbili ng mga produkto, ito ay saklaw ng aming kagawaran ng agrikultura. At ang iba pang mga ahensyang may kapangyarihan ay magbabase sa presyo at kalidad.
Kaya naman, walang anumang limitasyon sa aspetong ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Donald Trump na hindi siya lubos na naintindihan na para bang wala siyang binanggit na pagiging eksklusibo. Na parang mula sa bilyon-bilyong na unfreeze na assets, inaasahan niya na gagastos ang Iran ng mga $500 bilyong sa mga produktong Amerikano. Siguro mali ang intindi natin sa eksklusibo. Kanina binanggit ko ang CP na nagsasabing para lang sa produktong Amerikano. Ngayon sinasabi niya, hindi naman talaga na eksklusibo, syempre. Ika-unfreeze natin ang 12-12 ng bilyong dolyar at mula ron, 500 milyon lang ang magagastos ng mga Iranian sa produktong Amerikano. Maaaring oo o hindi. Samantala, hindi pa rin malinaw ang sitwasyon ng pagdaan ng mga kargamentong barko sa kipot ng Hormuz. Sa ngayon, dumaraan pa ang mga barko sa kipot pero ang tanong ay ano ang susunod na mangyayari. Dito pumapasok ang nakakatawang bahagi na ayaw aminin ng mga taga-suporta ni Donald Trump. Malamang may bayad pa rin sa pagdaan ng mga barko. Ang tanong ay paano ito ipapatupad? Maging si Trump ay nagbigay ng pahiwatig ukol dito. CP, sa 60 araw ng tigil putukan sa kipot ng Hormuz, siguradong walang singil. Walang magiging singil matapos ang 60 araw maliban kung ipapataw ito ng Estados Unidos ng Amerika para sa kanilang kapakinabangan. Dito ay medyo nagdadaya si Trump dahil malinaw na nakasaad sa memorandum ng pagkakaunawaan na ang Iran ay hindi maniningil ng bayad sa pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz sa loob lamang ng 60 araw. Pagkatapos ng tigil putukan, si Gulayat Galibab ang nag-anunsyo nito sa pambansang media. Ayon sa kanya, ang kipot ng Hormuz ay hindi nababalik sa dati nitong kalagayan bago ang digmaan at mananatili itong kontrolado ng Iran. At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Naglabas ang Iran at Oman ng magkasanib na pahayag na nagtatrabaho sila sa kasunduan para sa magkatuwang na pamamahala ng kipot ng Hormuz. Kasama rin ayon sa kanila ang mga serbisyong kaugnay dito at mga gastusin ayon sa internasyonal na pamantayan. Mahalaga rito na unang beses hayagang ipinahayag ng Iran at Oman ang soberanya nila sa teritorial na tubig ng kipot ng Hormuz. At nagpapahiwatig sila na dahil ang kipot na ito ay pag-aari ng dalawang bansang ito, sila na ngayon ang magpapasya kung anong mangyayari sa kipot na ito sa inaharap, kung magkano ang magiging bayad sa pagdaan at iba pa. Malinaw na ang ganitong kondisyon ay nakababahala sa mga bansa sa Persian Gulf. At sa ganitong kalagayan, ang kalihim ng estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio ay naglakbay sa mga monarkiya ng Persian Gulf upang kumbinsihin sila na kontrolado ang lahat at na talagang magagawa pa rin nilang madaling ibenta ang kanilang langis at gas. Habang nagsasalita sa Abu Dhabi, sinabi ni Rubio at ito ay isang CP. Ito ay isang pandaigdigang daanan sa dagat. Bawal sa anumang bansa ang maningil ng taripa o bayarin sa pandaigdigang daanan ng tubig. Tungkol naman, sa totoo lang, sa programang nuklear, wala ring anumang progreso dito. Sinabi ni Trump na lubos na pumayag ang Iran sa mga inspeksyon ng nuklear. Mariing itinanggi ito ng pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Kazem Garibabadi. Narito ang kanyang pahayag. Walang anumang plano para sa pag-akses sa mga pasilidad na inatake o sa mga material na nuklear. Ang mga isyung ito ay tatalakayin lamang sa loob ng pinal na kasunduan at depende sa mga partikular na akbang ng kabilang panig, ibig sabihin ng Estados Unidos ng Amerika hinggil sa ganap na pagtanggal ng lahat ng mga parusa. Naiintindihan mo ba? Malinaw na nilalatag ng Iran ang kondisyon. Donald Trump, ikaw ang nagsimula ng digmaan para hindi magkaroon kami ng programang nuklear. Kaya ganito, pag-uusapan natin ang isyong ito mamaya, hindi ngayon. Siguradong hindi pa ngayon. Tanggalin mo muna lahat ng parusa, ayusin ang $300 bilyong na investment fund gaya ng pangako mo, i-unfreeze lahat ng asset, saka pa lang tayo mag-uusap tungkol sa susunod sa programang nuklear. Ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at ng kilusang Lebanese na Hezbollah. Isa pa rin ito sa mga hindi pa nare-resolbang problema para sa mga kaalyado ng Iran. Ipinagdiin ng Tehran ng pagtigil ng labanan sa Lebanon ay pangunahing kondisyon para maabot ang pinal na kasunduan sa Estados Unidos. Samantalang, ang kasalukuyang balangkas ng kasunduan ay sumasaklaw ayon sa nakasulat sa lahat ng prente, pati na ang Lebanon. Hindi sumali ang Israel sa kasunduan at tinanggihan ng interpretasyon. Sinabing ang digmaan ng US at Iran ay kwento ninyo. Ang digmaan ng Israel at Lebanon ay kwento namin, kaya wag itong paghaluin sa ibang kwento.
Sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Israel na si Gideon Saar sa isang internasyonal na komperensya sa Tel Aviv noong Miyerkules na mula Marso mahigit 7,000 rocket projectile at drone ang pinaputok ng Hezbollah laban sa Israel. Dahil dito, hindi ito kukonsintihin ng Israel. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Israel Katz na hindi nila planong lisanin ang sunang panseguridad sa Timog Lebanon kahit may posibleng hiling mula sa US o iba pang internasyonal na kasosyo. Diretsahan niyang sinabi, wala kaming pakialam sa kasunduan ni Trump. Hindi namin planong i-pull out ang tropang Israeli sa Timog Lebanon, anuman ang igiit ni Donald Trump kahit magpadyak-padyak pa siya. Ipinipilit ni Katz na ang itinayong security zone sa timog ng Lebanon ay napakahalaga para sa pambansang seguridad ng Israel at sinabi niyang walang planong baguhin ito ng kahit sino. Bukod pa rito, malinaw na kinumpirma ni Katz na hindi papayagan ng Israel kahit ang mga sibilyang Lebanese na bumalik sa mga rehiyong ito kung saan itinatag ang buffer zone. Sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, naglatbay si kalihim ng Estado ng Amerika na si Mark Rubio sa Persian Gulf para kumbinsihin ang mga monarkiya na hindi lang nila naiintindihan. Nanalo ang Estados Unidos, pinilit ni Trump ang Iran na sumuko. Maaring kakaiba ito sa inyo pero ipapaliwanag ko kung bakit. Nababahala ang mga lider ng Arabo na baka sobrang konsesyon ng Washington at may di kanais-nais na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan at daloy ng langis sa rehiyon. Bakit kaya? Sige, isa-isahin natin. Tingnan ninyo. Simulan natin sa seguridad ng rehiyon. Lahat ng mga puwersang proxy ng Iran tulad ng Hamas, Hezbollah, mga Houthi sa Yemen at ang resistance sa Iraq, lahat sila ay nanatiling hindi nagalaw. Ipagpapamatuloy ng Iran ang suporta nila at sa agreement kasama ang Estados Unidos, walang binanggit tungkol sa mga militante. Wala talagang nabanggit. Malaking problema ito para sa mga bansa sa Persian Gulf at Israel. Umaasa sila na kung nagpasiklab na nga si Trump ng malaking digmaan, malulutas ito at titigil ang pagpopundo ng Tehran sa mga terorista sa gitnang silangan. Pero ngayon, mas marami pang pera ang Iran para suportahan ang mga puwersang proxy na ito. Inalis ng Estados Unidos ang lahat ng sanksyon sa pagbebenta ng langis ng Iran at tinanggal ang pagkaka-freeze sa bilyon-bilyong dolyar na mga asset ng mga Iranian. Kapag malaya na ang kalakalan ng langis ng Iran, alam niyong delikado ito. Talagang hindi ito pabor sa mga bansa sa Persian Gulf dahil nababawasan ang kanilang bahagi. Ngayon, nagtatanong ang mga bansang Arabo kung ano talaga ang nangyari. Sa huli, base sa resulta ng digmaan, pakinggan ninyo, si Iran talaga ang lumalabas na malaking panalo habang ang Estados Unidos at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon ay napupunta sa kakaibang sitwasyon. Mga kaibigan, sandali lang akong hihinto dito para hilingin ang inyong suporta sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe at pag-like. Huwag kalimutang mag-komento at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami agad naglalatalan ng balita kapag may dumarating. Mag-subscribe din sa Patreon, may private community kaming Pechi Insight kung saan pinag-uusapan natin ang mga topic na di na ilalabas sa YouTube. Doon ko sinasagot ang inyong tanong at pwede nating pag-usapan ng iba't ibang paksa. Doon din namin balak gawin ang mga ganitong pribadong stream. Mga pribadong stream kasama ko at mga Patreon subscriber lang kung saan tatalakayin natin iba't ibang paksa at sasagutin ko lahat ng tanong ninyo. Halimbawa, may nagtanong sa akin sa mga komento kung bakit hindi pa ako nagkokomento tungkol sa iskandalo ng Poland at Ukraine. At ayun, nasagot ko na kung bakit at naipaliwanag ang saloobin ko kahit hindi natin ito napag-usapan sa YouTube. Sa madaling salita, pumunta kayo sa description, mag-subscribe sa Patreon at maging bahagi ng pribadong komunidad na ito. Si Marco Rubio ay nakipagkita na sa mga kaalyado noong Martes sa United Arab Emirates pagkatapos ay nagtungo sa Kuwait at Bahrain kung saan siya makikipagpulong sa Konseho ng Kooperasyon ng mga Arabong Estado sa Golpong Persiko. Ito ay isang samahan ng mga monarkiya na kinabibilangan din ng Saudi Arabia, Qatar at Oman. 6 na bansa sa konsehong ito ang nagbigay ng logistical na suporta sa mga sundalong Amerikano noong hidwaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Nagsimula ito 4 na buwan na nakalipas at tinamaan sila ng airstrike ng Iran.
At ngayon, ang ilan sa mga lider ng monarkiya ng Persian Gulf ay palihim na nagpapahayag ng pagkadismaya sa mismong paunang kasunduang ito. Ang memorandum sa pagitan ng US at Iran ay maaari magbukas ng daan para sa normalisasyon ng relasyon ng US at Iran. Isang bansang karamihan ay Shia habang ang karamihan naman sa rehiyon ay Sunni. Itinuturing ng mga bansa sa rehiyon na pangunahing kalaban ang Iran. Ngayon, sinusubukan ng pangunahing kaalyado nilang Estados Unidos na makipagrelasyon sa pangunahing kalaban nilang Iran. Dapat tandaan na mahalaga ang opinyon ng mga Sheikh para sa mga Amerikanong politiko. Sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at Bahrain ay may mga base militar ng Amerika na siya namang bumubuo sa pundasyon ng seguridad ng Amerika sa gitnang silangan. Kung muling suriin ng alinman sa mga bansang ito ang ugnayang pangseguridad nila sa Washington, malaki ang magiging epekto nito sa estratehiyang militar ng Amerika sa reyon. Ngayon, kailangang pakalmahin ni Marco Rubio ang mga kaalyado sa reyon nang hindi kinukritika ang kasunduan ni Trump sa Iran. Ayon sa mga source sa rehiyon, labis na ikinagulat ng mga leader ang partikular na nilalaman ng memorandum ng Amerika at Iran. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkabahala ay ang mga balistikong missile ng Iran. Sa buong labanan, paulit-ulit sinabi ng administrasyon ni Donald Trump na ang pagwasak sa kakayahang misil at programang misil ng Iran ay isa sa pangunahing layunin ng kampanyang militar. Ito ay tumutugma sa interes ng mga Sunni na estado sa Persian Gulf dahil hindi tulad ng Estados Unidos, lahat sila ay abot ng mga balistikong missile ng Iran at naranasan na ang mga pag-atake. Kaya ang mga monarkiya ay umaasa na kung magsimula ng digmaan si Trump, lalo na at sinasabi niyang sisirain ang missile program, syempre sinuportahan nila ang digmaang yon. Gayunpaman, sa memorandum ay hindi nabanggit ang paksang ito kahit kaunti at si Donald Trump mismo ay nagsabi na magiging hindi makatarungan na alisin sa Teheran ang ganitong uri ng sandata. Sinabi niya na, pakinggan ninyo, kung ang Saudi Arabia halimbawa ay may mga missile, paano niya hahayaang wala namang ganitong mga missile ang Iran? Sabi niya, hindi ganoon ang sistema. Tanong, kung ganon, bakit mo pa binuksan ang bibig mo at nagsalita na wawasakin mo ang kanilang kakayahan sa missile? Siguro hindi mo na dapat sinabi yon, Donald Trump. Ayan, AM. Ang dokumento, ang memorandum ng pagkakaunawaan, paalala ko lang, ay naglalaman din ng paglikha ng pondo para sa pagbangon ng Islamikong Republika ng Iran na nagkakahalaga ng $300 bilyong na nagdudulot ng pangamba sa mga kalapit na bansa. Sa tingin nila, dahil sa mga pamumuhunan, mas mapapalakas ng Iran ang kanilang kakayahang militar at suportang ibinibigay sa mga grupong gaya ng Hezbollah na nagdudulot ng gulo sa rehiyon. Isipin mo, dadalay sa kanila ang napakaraming pera. Pero hindi nila ilalaan sa infrastruktura ang mga iyon, napatunayan na yan sa kasaysayan. Sa 47 taon, wala silang ginastos kahit piso sa infrastruktura ng malinis na tubig para sa mga residente. May problema rin sila sa kuryente, pero hindi rin nilaanan ng pondo. Sa halip, sa mga missile nila, inilaan ng pera. At kung bakit iniisip ni Trump na ngayon ay gagawin nila ito ng iba, hindi ko alam. Kung tutuusin, karamihan ng pondong matatanggap ng Tehran sa mga susunod na linggo ay malamang na ilalaan muna sa pagpapalakas ng militar, hindi sa pagpapabuti ng pamumuhay o ekonomiya ng Iran. Bukod pa rito, base sa mga pahayag, parang pinapayagan ng kasunduan na sa hinaharap ay kontrolin ng Iran ang kipot ng Hormuz. Ito ay nadudulot ng matinding pag-aalala sa Kuwait, Qatar at Saudi Arabia na umaasa sa rutang ito para sa pag-export ng langis at gas. At sa ganitong sitwasyon, nagbigay ng pahayag ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na maaring sumira sa ratings ni Donald Trump. Isinalaysay ni Netanyahu kung paano nagsimula ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero. Ikinuwento ng punong ministro ng Israel ang tungkol sa mga negosasyon nila ni Trump bago magsimula ang digmaan laban sa Iran at sinabi na, sa totoo lang, inilagay niya ang panggulo ng Estados Unidos sa isang sitwasyon kung saan ipinaalam na lang niya na magsisimula na ang Israel ng digmaan at binigyan niya siya ng karapatang pumili kung manonood lang o sasama. Narito ang CP mula kay Benjamin Netanyahu. Lumapit lang ako sa kanya at sinabi, aatakihin namin ang Iran. Hindi ko hiningi ang kanyang pahintulot, ikinuwento ko lang kung paano kami kikilos. At natuwa ako na nagpasya siyang sumama.
Ngayon, magiging interesante kung paano kikilos ang mga hardliner at kritiko ng Israel sa Amerikanong political establishment na matagal nang nagsasabing niloko lang ni Netanyahu si Donald Trump at kinaladkad siya sa isang malaking digmaan. Ngayon, si Netanyahu na mismo ang nagsabi nito diretso. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito ng minsanan sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bisitahin lang ang mga link at detalye sa video description. Maraming platform ang available. Pumili kayo ng kahit anong pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.